Young Master, dumating na po ang imbitasyon para sa piging ng Hari ng mga Espada. Piging ng Hari ng mga Espada. Ang laki naman ng ambisyon ng pamilya Lee, Young Master. Sabi sa alamat, ang espadang ito ay naiwan ng lumang immortal sa mundo ng mga tao. Kung sino man ang makakakuha ng espadang ito, ay magkakaroon ng kakayahang pamunuan ng mundo ng mga tao. Pamunuan ng mundo ng mga tao. Karapat-dapat ba ang pamilya Lee niya? Sige. Dahil gusto ng pamilya Lee, na gamitin ang piging ng Hari ng mga Espada na ito, para mangingibabaw sa Jiang Cheng. Kung gayon, akong si Long Yu ay gustong makita, kung may kakayahan ba sila. Nga pala, Young Master, sasali rin ang pamilya Su, sa banquet ng Hari ng Espada na ito. Tayo na at makipagtuos sa kanila, lahat ng luma at bagong utang, sabay-sabay nating singilin. Pumunta ka at tawagin si Tito Long Wu para sa akin. Opo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo, kung bakit hindi dapat galitin ang isang tigre. Buwisit. Maghintay ka lang. Hindi ko inasahan na ang banquet ng Hari ng Espada na ito ay magiging ganito kagarbo, kahit na ang pamilya Lee sa Jiang Cheng ay hindi maituturing na pinakamataas na angkan. Sila pa rin ay isang pamilyang may bilyon-bilyong halaga, kaya naman kaya nilang mag-organisa ng ganitong klaseng event. Nasaan na si Dr. Jia? Little Master, nandito po ako. Sabihin mo nga, ano ang plano mo? Little Master, tingnan mo, ito. Ito ang espada ng aking master, nakuha mo na. Hindi pa nga nagsisimula ang banquet ng Hari ng Espada, ninakaw mo na ang Hari ng Espada nila. SHH, hinaan mo ang boses mo. Ang espadang ito ay peke. Peke. Huwag mong sabihin na. Gusto mong palitan ang totoo ng peke, mali. Ikaw ay isang disipulo ng isang matandang immortal. Paano mo magagawa ang ganitong kawalang hiyaan? Magandang ideya yan ah. Hindi ko inasahan na nandito rin kayo. Long Yu. Long time no see, Su Wanning. Pinapayuhan pa rin kita. Ibigay mo na sa akin ang gusto ko, sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang pamilya Sumo ay baka mabura na sa Jiang Cheng. Nakuha ko na ang bilyon-bilyong investment ng pamilya Wang. Sa lalong madaling panahon, ang pamilya Suko ay tatayo sa Jiang Cheng bilang isang nangungunang angkan. Pagdating ng araw na iyon, kung sino ang mapapalayas sa Jiang Cheng, ay hindi pa natin alam, dahil matigas ang ulo mo. Tingnan natin ngayon kung sino ang mapapalayas sa Jiang Cheng. Ngayong araw, ang taong ito ay hindi mahina. Ang pagpunta nila rito ngayon ay malamang para rin sa kutsilyong ito. Talagang hindi sumusuko ang pamilya Long. Sige. Kung gayon ngayon, tingnan natin kung kaninong kamay babagsak ang espadang ito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nakasuot ng damit pambabae? Ikaw. Nagsusuot ba siya ng damit pambabae? Sasabihin ko sa iyo, siya talaga ay Lin Yu. Kung sasabihin mo yan, ang pamilya Long ko ay siguradong lalaban sa iyo hanggang kamatayan. Kung ayaw mong sabihin, di huwag. Bakit ka nagagalit, Dr. Jia? Kailan ka pa pumunta sa kabilang panig? Mr. Long, ako at ikaw ay mayroon lamang ugnayang pangnegosyo. Ang utang na loob ko sa iyo noon ay nabayaran ko na rin. Tito Wu, tayo na.
Nagsusuot siya ng damit pambabae. Hindi mo ba alam, babae ang taong ito? Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Si Long Yu ay isang babae. Oo nga. Tingnan mo ang makinis niyang balat. Hindi niyo ba napapansin? Tapos na ang pamilya Long. Tama, tapos na rin si Long Yu. Aba, pwede. Hindi ko akalain na matutuklasan mo ang ganitong kalaking sikreto. Bakit? Hindi mo ba alam? May patakaran ang dating pinuno ng pamilya Long. Ang posisyon bilang pinuno ng pamilya Long ay maaari lamang ipasa sa isang lalaki. Itong si Long Yu na nagpapanggap na lalaki para makuha ang posisyon ng pinuno. Kung kumalat ito, sira na ang reputasyon ng pamilya Long. Palalayasin din si Long Yu sa kanilang pamilya. Ganun ba kalala? Itong si Long Yu, na nagpapanggap na lalaki, maaari kong sabihin na, nahawakan ko na ang kahinaan niya. Ngayong araw, gagawin kong, sira ang pangalan ni Long Yu. Maligayang pagdating sa inyong lahat, sa piging ng hari ng espada ng pamilya Lee. Why she? Maligayang pagdating sa inyong lahat, sa piging ng hari ng espada ng pamilya Lee. Wan Ning. Maging maayos ka sana, ngayong araw, ang magiging araw na ang pamilya Lee natin sa Jiangcheng, ay magiging nag-iisa sa tuktok. Opo, Itay. Pinunong Lee, nabalitaan kong ang nakuha mong sagradong espada, ay iniwan daw ng matandang Diyos sa mundo ng mga tao. Totoo ba ito o hindi? Oo nga, kung peke ito. Masisira ang mukha ng pamilya Lee mo. Ang sagradong espada ay mula sa matandang Diyos na ibinigay sa akin. Siyempre totoo ito. Ano? Ibinigay sa iyo ng matandang Diyos. Talaga ba? Siyempre totoo ito. Kung talagang ibinigay ng matandang Diyos, kung gayon ang pamilya Lee mo, ay nakakuha ng isang malaking pagkakataon. Tito Wu, kapag inilabas na ni Li Tiancheng ang espada, gagawa ako ng gulo. Samantalahin mo ang pagkakataon para agawin ang espada. Masusunod po, pinuno, pagkatapos mong maaga ang espada, turuan mo ng leksyon. Ang bodyguard ni Su Wanning. Naiintindihan ko po. Pinunong Lee. Ako ay, direktang disipulo ng matandang Diyos, pero hindi ko pa narinig, na nagbigay siya ng regalo sa iba. Siya pala ang sikat na Dr. Jia, ang direktang disipulo ng matandang immortal. Ang mga sinabi niya, ay dapat na totoo. Baka ang espada ng pamilya Lee, ay peke. Direktang disipulo baka mo. Hindi ko pa narinig na, ang matandang immortal, ay may direktang disipulo na tulad mo. Baka peke ka lang, ano? Ako nga, ay hindi ang direktang disipulo ng matandang immortal. Pero ngayon, ang direktang disipulo ng matandang immortal, ay narito mismo. Diyos ko, ang direktang disipulo ng matandang immortal, ay narito. Sino kaya? Ito. Sino ito? Ano bang balak gawin ni Kusinirong Jia? Ang matandang alipin na ito, ay nagbibigay pugay sa batang Panginoon. Siya pala yun. Grabe. Ano bang ginagawa mo, batang Panginoon? Bahagi ito ng plano. Patay. Ang awkward nito. Pakiramdam ko parang bumaba ang hari ng mga dragon mula sa bundok. Pwede namang lumuhad ng palihim. Bakit kailangan pang gawin ito sa harap ng marami? Batang Panginoon, makisama ka na lang muna. Tama. Ako nga ang sa matandang immortal na, direktang disipulo. Ang taong ito ay napaka-misteryoso. Kahit si Dr. Jia ay handang lumuhad sa kanya, siya nga kaya talaga ang disipulo ng matandang immortal. Ang taong ito, siya nga kaya talaga, ang direktang disipulo ng matandang immortal. Teka, mali yata, parang bodyguard siya ni Su Wanning. Anong direktang disipulo? Kalokohan. Bodyguard lang siya ni Su Wanning. Ang lakas ng loob niyang magpanggap sa harap natin, bilang disipulo ng matandang immortal. Mga tauhan, palayasin niyo ang lalaking yan. Tingnan ko lang kung sino ang susubok. Awkward, sobrang awkward talaga. Wanning, huwag kang magpapaloko sa kanya. Paano siya magiging disipulo ng matandang immortal? Siyempre, siya ang disipulo ng matandang immortal. Walang duda yan. Kayo naman. Sabi nyo nang sabi na, nakuha nyo ang mahiwagang espada ng matandang immortal. Nag-abala pa kayong mag-organisa ng piging na ito para sa hari ng espada. Hindi ba't gusto nyo lang ipagmalaki ang kapangyarihan ng pamilya linyo? Sige, ilabas nyo na ang mahiwagang espada para makita namin. Tama. Ilabas nyo ang mahiwagang espada para makita namin. Bakit nakikisali ang lalaking ito? Mukhang may mga hindi naniniwala na ang pamilya Liko ay nakakuha ng malaking swerte. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo.
Ito ang espada. Ang gintong mahiwagang espada. Ito nga talaga ang sa matandang immortal. Ang espadang naiwan sa mundo ng mga tao. Ito. Paanong nagkaroon ng dalawang espada? Ang dalawang kutsilyong ito, mukhang magkapareho. Paano magkakaroon ng dalawa? Eksaktong magkaparehong kutsilyo. Ibig sabihin ba nito, may dalawang kutsilyo ang matandang Diyos? Imposible. Wala pa akong narinig na ganyan, na may isa pang maalamat na kutsilyo ang matandang Diyos. Siguradong peke ang kutsilyo mo. Totoo rin ang kutsilyong ito. Paano naging posible yun? Dalawang walang kapantay na kutsilyo. Sa totoo lang, ang walang kapantay na kutsilyong ito, ay talagang may dalawa. Naiwan ng master ko ang isa, at ang isa naman ay palaging nasa akin. Posible kaya, na siya talaga ang disipulo ng matandang Diyos. Kahit pa siya nga, ano naman kung disipulo siya ng matandang Diyos? Nasa kamay ko ang kutsilyong ito. Kung susubukan niyang agawin ito, wala na siyang mukhang ihaharap para sa matandang Diyos. Hindi ko inasahan, na may isa pa palang kutsilyo ang matandang Diyos. Talagang pinagtagpo tayo ng tadhana, Ito. Anong nangyayari dito? Sa totoo lang, ang master ko, ay gumawa ng dalawang kutsilyong ito. Isang lalaki at isang babae. Ang sa akin ay ang lalaki, at ang sa iyo ay ang babae. Ang babaeng ito ay matagal nang naglayas, at nang biglang makita ang asawa niya, natakot siya. Ano? Ang maalamat na kutsilyong ito ay may lalaki at babae. Siyempre naman, ang buong mundo ay binubuo ng yin at yang. Ang maalamat na kutsilyong ginawa ng master ko ay nahahati rin sa yin at yang. Ang kutsilyo ko ay ang yang, at ang kutsilyo nyo po ay ang yin o babae. Nang makita ng babaeng kutsilyo nyo ang lalaking kutsilyo ko, hindi nito mailabas ang kapangyarihan nito. Normal lang yun. Hindi ko inasahan na ang kutsilyong ginawa ng matandang Diyos ay may lalaki at babae pala. Itay. Tingnan mo ang kapangyarihan ng kutsilyong yan. Mukhang mas malakas kaysa sa maalamat na kutsilyo natin. Mas nakakamangha, kung makukuha lang natin yan. Alam ko yun. Pero paano naman nila ibibigay sa atin yan? Pwede nating ipagpalit sa kanila. Ipagpalit. Ang ganda ng relasyon namin ni Su Wanning. Siguradong magagamit natin ang babaeng kutsilyo natin para ipagpalit sa lalaking kutsilyo na hawak nila. Palagay ko pumagit na ang biktima sa pain. Ang galing talaga ng munting boss ko. Nauto niya agad sila sa ilang salita lang. Ayan na. Nabulag ako kanina. Hindi ko man lang napansin, kapatid na Lin, na ikaw pala ang direktang disipulo ng matandang Diyos. Pasensya na sa kawalang galang ko. Ayos lang. Kapatid na Lin, pwede ko bang makita ang lalaking kutsilyo na hawak mo? Siyempre naman. Kapatid na Lin, may hihilingin sana ako. Sabihin mo lang, pwede ko bang gamitin ang babaeng kutsilyo ko para ipagpalit sa lalaking kutsilyo mo? Ito. Paano mangyayari yun? Boss, huwag na huwag kang pumayag. Sinasamantala ka lang nila. Ang pamilya Lee ay handang magdagdag ng 1 bilyon pa bilang kompensasyon. Ilang bilyon? Ang disipulo ng matandang immortal na ito. Ano ang ibig sabihin ng mukhang yan? Huwag mong sabihin, kulang pa. Kapatid na Lin, kung hindi ka pa kontento, pwede pa akong magdagdag ng 1 pang bilyon. Ito na ang limitasyon ng pamilya Lee, na kaya naming ibigay. Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo. 2 bilyon. Lahat yan ay para sa akin. Tama. Hindi ko akalain, na akong si Lin Yu, balang araw, ay makakakuha ng 2 bilyon. 2 bilyon. Hindi ko yan mauubos sa buong buhay ko. Sa dami ng perang ito, hindi ko na kailangang bumalik sa bundok. Boss, kailangan mong magpakipot. Magpakipot may as. 2 bilyon yan. Ipasok mo ang pera sa card na ito. Pumapayag ka na po. Tama. Pumapayag na ako. Hindi ko akalain na ang disipulo ng matandang immortal na ito ay napakadaling utuin. Kahit gumastos ako ng 2 bilyon. Pero nakuha ko naman ang espadang ito. Tiyak na angat ang lakas ng pamilya Lee. Sa mas mataas na antas, ipapalipat ko na ngayon ang pera sa card ng kaibigang Lin.
2 bilyon. 2 bilyon. Kapatid na Lin, ang espadang ito. Sa'yo na, ama. Mabuti, mabuti, mabuti. Master, ano na ang gagawin natin ngayon? May nagbago sa plano. Kaninong espada ang aagawin natin? Aagawin natin ang espada ng Pamilya Lee. Napakalakas ng Lin Yun na yan. At ngayon nasa kanya pa ang mahiwagang espada. Baka hindi siya kayang talunin ni Tito Wu. Opo. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Siyempre, aatras na tayo. Ang mahika na inilagay ko sa espadang yan, ay tatagal lang ng 10 minuto. Malapit na maubos ang oras. Kung hindi pa tayo aalis, mabubuko tayo. Tara na. Wan Ning. Ngayon, ang Pamilya Lee ay nagdaraos ng Sword King Banquet. Una, para patunayan ang lakas ng Pamilya Lee. At may isa pang mahalagang bagay, na may kinalaman sa iyo. Huwag mong sabihin, magtatapat ka ng nararamdaman mo sa akin. Ang talino mo talaga. Wan Ning. Nabalitaan ko na mahilig ka sa mga rosas. Ito ang surpresang inihanda ko para sa iyo, na sumisimbolo, na mamahalin kita habang buhay. Ang Baduy naman. Bilis, alis na tayo. Wala na tayong oras. Pag-iisipan ko muna. Saka na lang ako sisigat sa iyo. Hindi niya ako tinanggihan. Ibig sabihin, gusto niya rin ako. Mabuti, napakabuti. Hindi ko inasahan na magkakaroon ng dobleng kasiyahan ngayon. Sino yan? Ang lakas ng loob na nandito, para magnakaw ng espada sa piging ng Pamilya Lee. Anak, hindi ako tinanggihan ni Wan Ning. Ibig sabihin may pag-asa pa ako. Wala kang kwenta. Mga tao, hulihin niyo ang magnanakaw na yan para sa akin. Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong nakawin ang pinakamahalagang kayamanan ng Pamilya Lee. Pamilya Lee. Masyado kayong mayabang. Sa Jiang Cheng. Hindi kayo ang may karapatan na maghari-harian dito. Masama ito. Nasa kanya ang mahiwagang espada. Baka hindi ko siya kaya. Tito Wu. Nakuha na ang espada. Umalis na tayo agad. Pamilya Lee. Ang nangyari ngayon ay isang aral para sa inyo. Mula ngayon sa Jiang Cheng, matuto kayong magpakumbaba. Masama ito. Anong nangyayari? Ang mahiwagang espada, nawalan ng bisa. Anong sitwasyon ito? Naputol. Naputol ito. Ito, ang mahiwagang espada ng matandang immortal. Ay naputol. Kaninong tauhan ng taong ito? Ang tapang niya. Ikaw. Pinutol mo ang mahiwagang espada ng matandang immortal. Kalokohan. Peke ang espadang ito. Peke. Ito. Talagang peke nga. Naloko ako ni Su Wan Ning. Hindi ako tinanggihan ni Wan Ning. Ibig sabihin may pag-asa pa ako. Pag-asa mo mukha mo. Nanakaw na ang mahiwagang espada ng pamilya natin. Ano? Nakuha na ang kutsilyo sa kusina, at kumita pa ng 2 bilyon. Ang sarap. Sobrang sarap ng pakiramdam. Sa 2 bilyong ito, hindi ko na kailangang umasa sa iba, para maging bodyguard. Kung ganoon, hindi mo nababalak maging bodyguard ko. Bilyonaryo na ako ngayon. Bakit ko papapansinin ang barya, na binibigay mo? Mula ngayon, mayaman na rin ako. Sa susunod na iinom ako ng soy milk, iinom ako ng isa at itatapon ng isa. Tingnan mo nga yung mukha mo. Yabang ng bagong yaman. 2 bilyon yan, 2 bilyon. Sa buong buhay ko,
Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Ako. Nasaan ang pera ko? Disipulo ko, hindi ko inasahan na makakakuha ka ng ganito karaming pera. Tatanggapin na ito ng iyong master. Ituring mo na lang itong bayad sa pagkain mo sa loob ng maraming taon. Matanda, sumusobra ka na 2 bilyon yun. Kaya kung ubusin ang 2 bilyon mo, huwag mo namang sabihin yan. Ang mga pinakain ko sa'yo, puro magagandang bagay yon. Bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Kulang pa nga ang 2 bilyon na to. Sige, ganito na lang muna. Aalis na ang eroplano ko papuntang Sanya. Buisit. Nakalimutan ko, ang bank card na to ay nakapangalan sa matandang yon. Oh, hindi ba mayaman ka? Bakit hindi ka pa lumabas? Bumili ng villa, bumili ng magarang sasakyan, at magpakasaya. Anong ginagawa mo rito sa maliit naming pamilya, Su? Mr. Su, pagod na po kayo, di ba? Masahihin ko po ang balikat nyo. Hindi ako pagod. Ang maliit na lugar ng pamilya Su, hindi kayang tanggapin ang isang tulad nyo. Ano ba yung sinasabi nyo, Boss Su? Kailangan ko pa kayong protektahan bilang bodyguard. Su Wanning. Sumusobra ka na.